Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kamalayan ay nagsimulang maging mas at mas malabo, at ang sakit ng viscera ay nagsimulang magbago mula sa marahas hanggang sa pamamanhid. Nang mas malabo ang tingin ni Han Sanchen kay Wang Wanzi sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay tuluyang bumagsak sa lupa, at sa wakas ay napapikit ng bahagya. Nang makita ito, tinapakan ni Wang Huanji ang Aaron at tumangala sa langit. Galit na sabi niya, "Matanda, buksan mo ang iyong mga mata. Ito ang mabuting apprentice na tinuruan mo. Basura ito. Lahat ng basura. Mapalad ka na magkaroon ng isang talentadong apprentice tulad ko, ngunit nalilito ka, gagawin ko. Ilibing ko ang lahat, tingnan mo." Tandang pananong. Inabot niya ang kanyang kamay at gustong buksan ang maskara ni Aaron. Ngunit halos sa oras na ito, biglang naglipad ang langit ng isang bagay na parang mga paputok, at pagkatapos, sa di kalayuan, sumugod ang mga gwardya sa lugar ng dagat ng Yongsheng sa direksyong ito, at pinamunuan ni Ao Tian ang 12-dosenang mga merito na opisyal sa bahay upang sundan. Ang biglaang tunog na nagpaisip sa lahat ng nasa walang hanggang dagat na iyon ang tuktok ng asol na bundok. Tuldok. Tingnan ang eksena. Aaron nakahiga doon, isang grupo ng mga karapat-dapat na opisyal ang ilang nataranta sa mukha ni Ao Tian. Bagamat pumayag siya sa pagpatay kay Aaron, may mga bagay na hindi maaaring ilagay sa mesa. Kung tutuusin, kung ikakalat na magiging immortal si Ao Tian, anong prestihiyo ang mayroon siya sa mundo? Kuya Wang, anong problema? Mabilis na komandat si Ao Tian sa hari at humingi sa kanya ng makatwirang paliwanag. On the surface, the mysterious man gave me the heart of God, but actually he was greedy for those energies. Kaya nung hinailan niya ako, sinamantala niya ang pagkakataon na atakihin ako. Buti na lang, nakabantay ako. Mabilis na paliwanag ni Wang Wanzi. Sa paliwanag na ito ng medikal na pantas, isang grupo ng mga karapat-dapat na opisyal ang nakadama ng ginhawa. Tila hindi ito ang pagsisisi ng pamilya Ao, ngunit ang puso ng bata ay masama, at hindi sapat ang pagsisisi sa kanyang pagkamatay. Kung tutuusin, ang puso ng Diyos ay makapangyarihan, at lahat ay gustong makuha ito, kasama na ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, umiiral ang dahilan kung bakit sinamantala ng Aaron ang pagkakataong palihim na pag-atake. Nang makitang stable na ang sitwasyon, nagkunwaring umiling si Ao Tian at bumantong hininga, "Nako, hindi ko akalain na ganoon pala siyang tao. Kung gusto niya, sabihin mo lang na hindi. Natural, hindi gagawin ni Ao Tian tretuhin ng masama ang kanyang kapatid." Tuldok. Oo, Patriarch Ao, kilala niya ang mga tao, mukha ngunit hindi puso. May mga tao kasing ganyan. Ang isang lobo ay isang ambisyosong aso. Siya ay dapat na naputol. Ayon sa akin, ang taong ito ay dapat mamatay. Ang galing ni Ao Tian sa pag-arte ay talagang nanlinlang ng maraming tao. Matapos maaliw ng maraming karapat-dapat na opisyal, tumanggo si Ao Tian. By the way, napaka-misteryoso daw ng misteryosong lalaking ito. Hindi niya alam ang background. Anyway, ngayon patay na rin siya. Gusto mo bang i-uncover ang maskara niya para makita natin ang totoong mukha niya? May biglang na-curious.
Kung tutuusin, napakahiwaga ng background ng misteryosong lalaki mula nang siya ay lumitaw. Walang paraan upang malaman. Maraming tao ang mausisa, tulad ng isang walang kamatayang Panginoon, kung ano ang sagrado. Si Wang Janzi at Ao Tian ay likas na mausisa, ngunit ang mas na-curious nila ay kung ang lalaking nasa ilalim ng maskara ay ang Aaron na nahulaan ni Wang Janzi. Kung gayon, patay na ang taong ito, ang Panguax ang pangunahing punto, kaya naman hiniling ni Wang Xuanzi kay Aaron na lumabas mag-isa. Ang isa ay ang pag-iwas sa mga salita ng mga tao, ang isa naman ay ang pagsisiyasat sa tunay na pagkatao ng misteryosong tao. Hindi ko lang inaasahan na biglang may lumipad na bagay palabas sa kapitbahayan at sumabog sa ere, na nakakuha ng atensyon ng lahat at nag-ambala sa kanilang mga plano. Pero alam ng dalawa na dahil sa hindi maayos na plano at sa dami ng tao kaya hindi na naituloy pansamantala ang usapin ng identity checking. Kung binuksan mo ang maskara, makikita mo na namatay si Aaron sa pagkalason basta hindi ka tanga. Sa makatuwid, pansamantala, ang pagbubukas ng maskara ay katumbas ng pagsira sa sarili ng lahat ng mga kaayusan, na magpapalabas din sa walang kamatayang lugar ng dagat at sa mukha ni Wang Janzi sa publiko. Ang misteryosong tao ay isang tao na may malaking kontribusyon sa aking buhay na walang hanggan. Bagamat ang kanyang mga kayamanan ay kasuklam-suklam, ang kanyang mga merito at kakulangan ay pantay-pantay. Dahil siya ay patay na, kailangan pa rin natin siyang bigyan ng kaunting paggalang. Nakahanap ng dahilan si Ao Tian at tumanggi. May tao, ilibing mo siya on the spot. Sabi ni Ao Tian. Ang sirang palusot ni Ao Tian, hindi lamang matagumpay na nilinlang ang lahat, ngunit nagdagdag din ng kaunting moral na kalapiteng mababa ang lipad sa kanyang sarili. Ang mga ibig sabihin nito para sa kanya, ay natural na napakakinis. Sa gabi, sa simoy ng hangin, biglang sumilay ang figure sa sementeryo ng 3,000 tao sa kakahuyan. Sa kakahuyan, may mga malungkot na libingan at puno. Umiihip ang simoy ng hangin, nagpaparamdam sa akin ng pag-iisa. Napakasimple ng libingan ni Aaron, kahit na walang maliit na lapida. Marahil, para sa ilang mga tao sa lugar ng dagat ng Yongsheng, ang Aaron ay napakasilaw sa araw, at ngayon siya ay napakalungkot pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang pansamantalang bahay sa di kalayuan ay puno ng kantahan at sayawan, mga matingkad na ilaw, isang grupo ng mga taong nagbubulungan, walang katapusang katuwaan at hindi matukoy na kaligayahan. Sa kabaligtaran, ang sementeryo sa kakahuyan ay napakatiwangwang at tahimik. Sa harap ng libingan, biglang lumitaw ang isang figure. Sa susunod na sandali, kinuha ng figure ang pala at mabilis na hinukay ang libingan habang walang pumapansin. Sa loob ng ilang sandali, hinukay ang libingan. Hindi naman malalim ang ilalim ng libingan, kalahating metro lang. Halatang nagmamadali itong ginawa. Sa libingan, isang banig na dayami ang nagpapagulong ng bangkay. Kapag nabuksan ang straw mat, Aaron ang mamamatay. Dahan-daang tumalon si Yinyu mula sa madilim na ulap, at isang dampi ng pilak na liwanag ang pumasok sa mga bitik ng mga puno sa itaas ng kanyang ulo. Naaaninag lamang ito sa figure sa harap ng libingan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, maaaring mabali ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay sabik na nakatingin sa Aaron sa lupa. Ang taong ito ay si Qin Shuang. Puno ng pag-aalala ang mga kilay nito, ngunit hindi niya iyon inisip. Dinala niya ang Aaron at nawala sa kakahuyan. At halos ilang sandali pa. Sa pansamantalang silid, nagtawanan at uminom sina Ao Tianjing at Wang Yanji kasama ng lahat ng mga bisita. Gayunpaman, sa oras na ito, itinulak ang pinto ng silid. Na may malamig na mukha, mabilis na naglakad si Ye Guocheng kay Ao Tian at Bam Ulong, leader ng clan, ninakaw ang katawan ng misteryosong lalaki. Si Ao Tian, na nakangiti, ay natigilan dito. Halos matapos ilibing ang Aaron, agad na inutusan ni Wang Janzi sina Ye Guocheng at Abbas Xianling na bawiin at hukayin ang libingan at buksan ang bangkay kapag walang tao upang kumpirmahin kung ang misteryosong lalaki ay Aaron. Ang pagitan ay 2/4 ng isang oras lamang, ngunit sa maikling panahon, may mali. Sino ang gumawa nito? Ano ang silbi ng pagnanakaw ng katawan? Mayroon bang iba na nag-iisip ng pareho? Hinala ang misteryosong lalaki ay Aaron. Pero hindi dapat ito may pagdududa ang side niya, dahil din yun kay Wang Janzi, yung iba dahil ano. Sa sandaling sumimangot si Ao Tian,
Napansin ni Wang Janzi na tila mali ang sitwasyon at tinanong niya si Ye Guocheng, ano ang nangyari? Nang sabihin ni Ye Guocheng kay Wang Wanzi na ang katawan ni Aaron ay ninakaw, siya at ang ekspresyon ni Ao Tian ay nakakagulat na pare-pareho. 2 taong nagmamadaling maghanap ng dahilan, kasama si Ye Guocheng mula sa malaking silid palabas. Nang makarating siya sa puntod at tumingin sa walang laman na puntod, dahan-daang kinagat ni Wang ang kanyang mga ngipin at sinuntok ang puno sa tabi niya. Biglang nabali ang malaking puno na kasing kapal ng hita niya. Bakat, balde, balde lahat. Para ka na lang maghukay ng bangkay. Ang dami mong gulo. Napaungo si Wang Wanzi sa damdamin. Tumingin si Ao Tian kay Wang Wanzi na may kaunting pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit siya galit na mas malakas pa sa sariling refleksyon. Ngunit si Wang Zonzi lamang ang nakakaalam na siya at ang misteryosong lalaki ay may bago at lumang away. Maaaring hindi partikular na sigurado si Ao Tian na ang misteryosong lalaki ay si Aaron, dahil siya ay pangunahing nakikinig sa kanyang sarili, ngunit si Wang Janzi ay lubos na nakatitiyak na ang misteryosong lalaki ay si Aaron, dahil siya ang higit na nakakaalam tungkol sa kanyang negosyo kay Fujia. Sa makatuwid, kung siya ay Aaron, hindi gugustuhin ni Wang Huanji na mapahiya dahil ayaw niyang malantad. Sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, paanong hindi niya gustong patayin si Yubao? Bilang karagdagan, ang misteryosong lalaki ay ang pinuno ng Xianling Island, kaya tiyak na biguan siya nito. Ibinaba ni Ye Guocheng at Xianling Master ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na magsalita sa oras na ito. Kung tutusin, bakit ayaw nilang bunutin ang misteryosong lalaki at hagupitan ang bangkay nito? Masasabing sa Kishan Martial Arts Contest na ito, paulit-ulit silang inagaw ng lalaking ito ang limelight, at pinahiya pa sila. Matagal na nilang kinasusuklaman ang misteryosong lalaki, at gusto nilang habarin siya ng kanyang balat. Ang katawan na wala, 2 tao ay lubhang nalulumbay, ay isa sa mga hari mabagal pagagalitin, mukha mas pangit. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na tumayo si Ao Tian at huminahon at sinabing, dahil nangyari ang mga bagay, hindi mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali upang sisihin, magnanakaw ng katawan. Nang marinig ang mga salita ni Ao Tian, bahagyang lumuwag ang mood ni Wang Janzi. Ngayon lang niya ito magagawa. Hating gabi na, foodpick masikip, Ye Guocheng humantong libu-libong mga piling tao ng tahimik. Bukod sa unang tuktok, ang iba pang mga taluktok ay hinahanap sa paraang carpet. Zongfeng Diyos Libingan. Ang isang malaking bilang ng mga walang ginagawa at nakakalat na mga tao mula sa mga immortal na puwersa ay nagtitipon dito sa mahabang panahon. Hindi nila oras na magpasalamat sa kanila para sa handaan. Marami sa kanila ang natural na nakatuon sa banal na libingan. Una, wala pang nakakita sa banal na libingan. Pangalawa, gusto nilang makita kung mayroon bang anumang bentahe na makukuha. Kung may kulang, yayaman sila. Sa makatuwid, sa paligid ng libingan, na nahukay ng Aaron, bagaman matagal ng gabi, maliwanag ang mga ilaw at kumukulo ang mga boses. Sa isang kuweba sa tuktok ng libingan, nang dalhin ni Chen Shuang ang bangkay ni Aaron, sumugod sina Su Yingxiao at Bai Xiaosheng upang salubungin siya. Magkasama nilang dinala ang Aaron sa malaking bloke ng yelo na inihanda. Nang iangat ang maskara, madilim na ang angular na mukha ni Aaron. Ito ang sintomas ng pagkalason ng Chando Life and Death Talisman. Medyo nakakatakot, 3,000. Humihikbi at umiyak si Ivory, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Tinapik ni Bai Xiaosheng ang kanyang hita, bumangon at itinuro ang katawan ni Aaron at sinabing, sinabi ko na sa iyo sa simula na ikaw hindi dapat sumang-ayon sa mga hinihingi ng mga walang hiyang taong iyon. Hindi mo sila pakikinggan, ngunit tatanggapin mo ang anteng-anteng ng buhay at kamatayan. Ngayon, okay ka lang. Komportable ka ba? Habang pinapagalitan, lumuluha si Bai Xiaosheng. Matagal na niyang kasama si Aaron araw at gabi kaya matagal na niyang itinuring si Aaron bilang kanyang mabuting kapatid. Dahil siya ay isang duwende, si Bai Xiaosheng ay kinukot siya at hindi pinansin ni mga tagalabas mula noong siya ay naging isang may sapat na gulang, kahit na mayroon siyang lahat ng mga uri ng impormasyon. Siya ay isang taong kasangkapan lamang sa paningin ng karamihan ng mga tao nasa panganib, pinrotektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang asawang mag-asawa kaya, para kay Bai Xiaosheng, itinuring din niya si Aaron bilang kanyang mabuting kaibigan size. Ngayon ay hindi na ito nakatago.
Ikinwento niya sa kanya ang lahat ng tungkol sa talakayan ni Linlong tungkol sa buhay at kamatayan ni Chando anting-anting na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.